was it hard transitioning to having a whole family? Being a single mom. Medyo mahirap. Financially, sobrang hirap. Lugmok ka talaga. Tapos feeling mo parang, saan ka na pupunta? Saan kayo pupulutin? How is your relationship with your ex-husband? Sabi ko nga kay Ika, wala kaming relationship. Okay. Dapat, respeto din niya ako as a person. Respeto din niya yung mga anak niya. Napatunayan ko sa sarili ko na kaya ko pala on my own. Tsaka kaya ko kahit maraming hindi naniniwala sa akin. Sa industriya natin, marami. Di lang ako nagsasalita, pero marami. Your mind and beauty, celebrate you. Your life and story, celebrate you. You'll always be the queen of my heart. I celebrate you. Your wisdom guides me. I celebrate you. Your courage drives me. I celebrate you. Your strength inspires me. Every day is Mother's Day. I love my mother. I love my mother. And she's my mother. Every day is Mother's Day. My mother. Oh yeah, yeah. My mother. She's my mother. Every day is Mother's Day. Good evening, everyone, and we are finally back! And we are thrilled to share more motherhood and inspirational stories with you guys. And for my first guest, ayan, we'll kick things off with my first guest. She is a lovely, lovely friend of my mom who has been with us since I was still a child. Ang tawag ko sa kanya is Mommy Yay kasi nga, naging part siya ng buhay namin. And I am so excited to share her story because yun nga, she has been a big, big, big part of our life. And I am so delighted to share her story here in my show. Ladies and gentlemen, Miss Yayo Aguila! Sumay ka ba doon? Okay. Hi, Mommy Yay. How are you? I'm super okay. Super saya because I'm finally here. Pinapanood lang kita and I'm so proud of you. Alam mo yan, sinabi ko na yun sa'yo kanina. Thank you. Kasi yun nga sinabi niya, pinapanood niya yung show natin. Pinapanood ko. Siyempre, kahit hindi tayo nagkikita, nakikita ko yung growth niyong lahat. And I'm super happy as a mom sa inyong lahat. Kasi you have found yung good place. Yes. Diba? Tsaka, isa ka sa mga nakikwentuhan namin na, Mami, ay, gusto namin gawin to. Yung mga dreams namin before. And finally, nandito na and I have the chance nga to interview you. Where did Yayo Aguila start? You mean sa showbiz? Nag-start ako 1983. Sa Bagets ako actually nakilala. And then from there, yun na, nagtuloy-tuloy na siya. You started really young and nakilala ka sa Bagets. Could you please share to me your journey before? Nung panahon ng 80s, paano ba nung panahon ng 80s bilang artista? Sobrang, masaya. Masaya. Kasi dati parang ang laid back lang ng mga tao. Kasi hindi pa tayo nasa panahon ng technology. So, when we were working, para lang din kami naglalaro. Kasi teenagers kaming lahat. So, nag-enjoy lang kami. Lalo na ako kasi high school lang ako noon. Tapos nag-enjoy talaga ako. In-enjoy ko yung friendships that I have made. Tapos, ina-enjoy ko rin yung pagiging artista kasi para sa akin lahat yun bago. Wala naman sa pangarap ko dati na maging artista pero siguro may purpose si Lord kaya ako napunta doon. And I'm really grateful kasi kung hindi ako napunta doon sa path na yun, wala ako dito ngayon, diba? Nung bata ka ba, nakita mo yung sarili mo na, ay, gusto kong mag-artista? Or it's something that just happened? Hindi. Hindi talaga. Mahilig ako manood ng TV, tapos palagi akong pinapasayaw ng mga kamag-anak sa ibabaw ng lamesa, yung gano'n. Tapos lagi akong pinapag-perform, kahit hindi naman ako performer, kasi hindi ako mahiyain nung bata. It just so happened na nung kailan ako nagdalaga, saka ako naging mahiyain. Pero hindi ko siya ayaw maging mag-artista, pero hindi ko rin naman gusto. So, nung pinatry lang sa akin ni Tita Kichi Benedicto, sabi niya, try mo na total. That's my ninang. Me too. She's my ninang and she was my manager. We miss you, Ninang Kichi. Yes, at lahat yun nag-start sa kanya. Oh, wow. And I owe her so much. I did not know. And I'm super thankful na dinala niya ako dito. Diba? Kaya yun talaga yung naiwan ni Tita Kichi for me. So yun, doon nag-start yun. Sabi niya, try mo muna kasi nung may Broadcast City pa, wala pa kayong lahat sa Earth, di ba? Alam ko yung Broadcast City because of mom, pero hindi ko rin po siya naabutan. Oo, hindi na talaga. So doon nag-start yun. Tapos nagustuhan ko naman. So okay lang kasi nung nag-umpisa ako mag-artista, maraming nangyaring maganda, marami ako na-experience na bago. Tapos syempre, doon na nag-iba yung buhay ko.
what would be your favorite show? Or yung sa lahat na nagawa mo na masasabi mo, As in, sa it was your lahat, big break. mula hanggang noon, Yes. hanggang ngayon. Siyempre yung Bagets, hindi ko yun Bagets makakalimutan. talaga. Kasi first movie ko yun. Wala naman akong experience ng pag-arte. So, parang pakit-pakit lang naman kami Yeah, lahat. yeah. And then, talagang nag-boom siya, naging phenomenal yung Bagets na hanggang ngayon pinapag-usapan pa rin. So, I owe a lot to Bagets and to Viva Films, of course, at kay Tita Kitchi, syempre. Kaya kung meron man akong naaalala, pinaka-favorite ko na nagawa mo would be Gimmick and Jimmy. Ay, oo! Yan talaga din. yung- Marami yes. akong favorites talaga Yes. from the... Isa rin yun. Alam mo kung bakit ko favorite yun. Hindi lang dahil sa mga kasama ko. Kasi, yun yung first na nagawa kong show na about family. Oh, So, ay mahilig... parang Anything more of about love family. kasi Oo. before. Tsaka parang, you don't have to act. Parang everything comes out naturally. Oh, yes. So, parang kami nila dyan, lahat kami, para kaming pamilya. One Hindi whole kami family. parang mga artista na nagtrabaho lang. So, ang saya. Oh, kasi yun yung siguro, yun yung mga nasubaybayan namin, yung Jimmy. Bata ka pa nun. So, yun nga, pero nangyari yan, Mami Ay, di ba, nagka-family ka, that's why you've stopped. So, yun naman, pasok naman tayo dun sa family life. How did getting married and motherhood change your life? Actually, sa totoo lang, Ins, nung fourth year high school ako, di ba, usually pag fourth year ka, sasabihin sa'yo ng school, o dapat maalam mo na kung anong gusto mong career pag college mo. Ako, wala akong naiisip na gano'n. Ang naisip ko lang, gusto ko maging homemaker. Hindi ko alam kung bakit. Pero marami, on the side, may mga gusto ko maging flight attendant, gusto ko maging Miss Philippines, may mga Yes. ganon. Gusto ko maging model, pero di naman ako, alam mo yung gusto mo Yes. lang. Pero, more than that, mas gusto ko maging homemaker. I don't know why, pero gusto kong, I love family. So, lumaki rin ako sa malaking family na punong-puno ng pagmamahal. Parang gusto ko lang maging ganun. Na sabi ko nga, may mali ba? Kasi parang bakit wala akong vision na gusto ko na malaki. Gusto ko lang maging nanay, gusto ko lang mag-alaga ng anak, mag-ayos ng bahay, ganun. Walang ibang Pumapasok iniisip sa na utak tao mo. sa isip ko. Basta yun ang gusto kong... So, napunta naman ako sa ganun. Pero okay lang, kahit na hindi ako nakapagtapos ng college. Pero ikaw, alam mo yan, as a mom, this is an entirely different career. It's a career, di ba? Yes. And it never stops. Hindi katulad din ng, syempre, iba rin yung nakapagtapos Once ka you ng enter it, you can college. never, Oo, take it pero back. natatapos yun. Opo. Pero pag nanay ka, hindi yun natatapos. Kailangan. Kahit na matanda na yung kahit nga may mga apo ka na, di ba? Yes. So, doon nagsuumpisa I think, yun. pero ano rin siya, no, isang blessing din naman siya na parang yung gift of being a mom. Na Ay, until oo, now, di ba, oo. ngayon na-realize ko kasi ngayon nga pong mom na ako, nakikita ko kayo nila mommy na parang nakakabilib din yung mga pinagdaanan nyo. I mean, malalaki na yung mga anak ninyo. And now lang kayo nagkakaroon ng time for Sa yourself. sarili namin. Oo. Sobrang deserve nyo. And talking about that, Mommy Ay, yun nga, yung sa pag-showbiz mo, dun muna tayo na after being an artista for so many years, you won two awards na, di ba? So, nagkaroon ka na ng award sa Cinemalaya and yung sa Gawad Urian. After nung lahat, di ba, umalis ka pag-artista, you concentrated on your family, you still went back to showbiz. Yes. Ano yung naging epekto nung mga awards? Totoo ba yun? Kasi Ay. ako parang, kaya ko siya natatanong, anong epekto ng awards when Alam it comes to... sa totoo lang, Yes. yung epekto niya sa akin, hindi siya yung in a bad way. Kasi yun yung ayaw natin. Yung iba kasi, Yeah. pag nagkakaroon na ng ganun ng mga accomplishments o ng mga award, umaakit sa ulo, Yes, nagiging hindi maganda. Pero yun yung hindi natin gustong gawin. Para sa akin, yung mga awards na yun, patunay lang na nagsumikap pala ako. Na parang along the way, hindi ko alam na nagsusumikap ako. Pero alam mo, yun yung goal mo. Yun yung goal ko. Lalo na being a single mom for the longest time. Tapos dun pumasok yung mga trabaho, dun ako maraming na-accomplish. So, napatunayan ko sa sarili ko na kaya ko pala on my own. Tsaka kaya ko kahit maraming hindi naniniwala sa akin. Kahit sa industriya natin, marami. Di lang ako nagsasalita, pero marami. I took it as a challenge na sabi ko, siguro hindi ako gusto ng ganitong network na to. May mga ganun ako. Kaya nga nung unang-una kong panalo ng award, nung nag-post ako after 2 days, talagang naglabas ako ng sama ng loob. Pero syempre, I didn't name names. Yes, Pero at yes. least I was able to vent it Yes. out, di ba? So yung mga awards na yun, talagang lalo kong pinatunayan sa sarili ko na mas gagalingan ko pa. Kasi hindi naman talaga yun
para sa kung ano lang. Parang Yeah. it was a challenge for me. Na, Yes. kaya ko palang gawin to pag nagsipag lang ako. Yes. Tsaka, ito siguro din yung bigay sa akin ni Lord. At tsaka, no, the people that I work with na yung tiwalang binigay sa'yo. Yes. Kasi di ba hindi naman lahat nabibigyan ng tiwala na mabibigyan ka gantong project or naniniwala, huwag mo siyang ilagay dyan, hindi niya kaya yan. Pero once nilagay ka sa isang project, alam mo na binigay yung tiwala sa'yo. So, that made me stronger and more motivated. Tsaka alam mo, Mami, ay pansin ko kasi you're kumbaga since I started showbiz, nandyan ka na and naka-work na tayo, mag-ina na tayo. Alam mo yun, then nagkasama na tayo sa show na different characters. Nandyan ka kasi magaling kang artista and the way you are as a person. I believe that. Kaya hanggang ngayon nandito ko pa rin sa showbiz industry. Going back to sa moms, how are your children? Akala mo children pa din. Ay, lalaki na. How are your children? Ayan. Okay ka naman. May children? You and oo Ika? nga, oo nga. At saka, you're biological. Yung mga totoo, Yes. yung How mga are galing they? sa tiyan ko. Okay Oo. naman si ate, very successful. Siya lang yung not staying with me, but she's very successful. Kaya lang sobrang grabe niya magtrabaho na to the point na naiisip ko na kamusta na ba siya. Sinasabi ko magpahinga, ganyan. Si Dana, ayun pa rin. Siyempre, she still teaches na si Nelly, very successful din sa kanyang job. Si Adam, sabi ko nga sa'yo kanina, first day niya on-site today. So, hay nako, yun lang talaga yung yun talagang... Finally, you're done, Mami. Oo, yun yung talagang goal ko na, at saka lagi ko pinagdadasal na si Adam maging okay. Yeah. Kasi di ba, isa lang siyang lalaki, tapos bunso pa siya. So, syempre... Tapos sobrang overpowered with alpha females. Diba? Parang yun lang. Kaya ka tayo nagkasundo kasi medyo similar yung Yun, family oo. natin. One boy, tapos kami puro babae. So, talagang kaya rin sila naging... At saka hindi, para lang din ma-expound ako dun sa sinabi mo kanina. Kaya po kami din ganitong mag-usap ni Ina kasi I feel so mas comfortable pa ako kaysa sa kanya. Hindi, kasi talagang yung pinagagalingan namin malalim. Yes. Kasi hindi lang kami like family friends, they're like my children. Yes, diba? At yung mga children kong totoo, ang turing nila sa inyo lahat. Kapatid. Even, pati yung pagtawag nila kay Mommy is Mama Nads. At kay Mami Nads. Ganun kami. So, And dapat ganun. Kasi yun lang yung kinakatawa ko na kahit na nag-pandemic and all, hindi tayo nagkikita. But the love is still there at hindi nawawala yun. tsaka I believe na once na we treat each other family, will always be Yes, family. hindi na yun Whether hindi na yun di tayo maiiba. So yun, Mami Yay, how do you manage your time with your 4 children and then with you being busy with your own life? Ngayon, nakakagalaw-galaw na ako Yan. kasi nagtatrabaho na silang tatlo. Yes. Ngayon, si Adam, so wala na akong pinapaaral. So, Oo nga. happy ako at nagpapasalamat ako kasi hindi rin biro yung naging journey ko. Diba Oh, na yes. maging single mom for 15 years, diba? Emotionally draining, Yes. physically draining, pero at the end of every single day, nagpapasalamat ako kay Lord kasi kung hindi dahil sa Kanya, wala ako dito. Oh, yes. Alam mo yan, dahil ang mami mo, ganyan. So, pag nag-uusap kami, parang hindi tayo dapat give up nuts kasi pareho tayong survivor, di ba? Yes. Hindi natatapos yun doon. At saka, sinasabihan ko nga rin siya na hindi naman matatapos hindi naman trabaho, yung pagmamahal namin sa inyong mga anak, di ba? Kahit na may mga anak na kayo, wala na kayo sa bahay. Nag-e-extend lang yung love. Nag-e-extend, Yes. pero hindi mo yun maaalis. At saka yun yung pinaka-gift na meron kami. How do you maintain the relationship that you have with your children? Kasi kung hindi nyo man alam, si Mami ay pag gumigimik yung mga anak niya, kasama siya, yung ganun tipong, yung talagang, ganito tayo. Para talagang kung hindi nyo sila kilala, para lang sila magbabarkada. So, paano mo nagawa yung ganung klaseng relationship na kita mo it reflects kasi yung relationship that you have with your children. Idol ko si Nadia eh. Yung pala, Ganon din. may Ganon din pinagdayahan naman siya pala. sa inyo. Kasi, hindi ko alam, I have this huge love for family. Siyempre, number 1 doon yung mga anak ko. Hindi siguro maiintindihan ng ibang tao yon kasi may ibang tao, iniisip nila, bakit at tatanda na ng mga anak mo, di ba? Parang hayaan mo na sila, may sarili na silang mundo, dapat may sarili ka. Oo, pero siguro din ang laking impact nung separation. Kasi syempre, kami lang magkakasama, ako lang tsaka yung mga anak ko. So, ilang years yon, di ba? Natuto kami lang na nabubuhay, wala kaming inaasahan. Natuto kaming gumapang on our own. Yes. Natuto kaming to
motivate each survive other. together. Oo, na mag-survive. Yun yung word. Natuto kami Wait lang, mag-survive. medyo naiiyak ako, naalala ko yung moments na, yun nga, yung naghiwalay na kayo. Kasi nga ganun kami ka-close na dinadalaw namin kayo sa Katipunan. Alam yung ko, bahay magkapit-bahay kasi tayo. Sorry, ako yung mabiyak sa interview. Kakainis naman ko, sabi natin, di tayo iyak, diba? Kasi naalala ko lang nun, yung parang yun nga, dumating din yung time na hirap na kayo kung saan lilipat. Tapos, may lipat na kayong bahay na dinalaw namin kayo, di ba? So, hindi, tsaka naalala ko yung naging magkapit-bahay tayo sa Katipunan area. Yung pupunta ako sa iyo, uuwi na ako ng uwi mo na to lahat ng mga ulam na to. Ganun kami. Ganun kami para kaming pamilya. So, tapos tapos syempre, yung kotse, pagkakasya natin tayo lahat sa isang kotse. Di ba? wala pa yung sasakyan Yung ko. APV. Yung minivan na hindi kami, makasal 12 pa ata kami doon. Para lang makalakwatsa Oo, kasi totoo. hindi kami kasya lahat. Parang alam mo kasi kami, ganun din naman kayo, di ba? Parang kahit saan, magkakasama tayo. Parang minsan nga iniisip na ng mga tao na naman tong pamilya ni Nadia, pamilya ni Yayo, parang imbitahin mo isa Batalyon kasama lagi. lahat, di ba? Ganun kasi kami, di ba? Ganun kami. So, yun yung na-maintain ko. Kasi, alam mo, in feeling ko, minsan may mga tao nagsasabi sa akin, mag-let go ka na kasi matanda na yung mga anak mo. Kaya ko naman mag-let go. Nasa utak ko na yon. Kaya lang, feeling ko lang kasi, if there is anyone or if there are people in this world na tatanggapin ako with flaws or without flaws, yung mga anak ko lang. Yung parang hindi nila, kahit binabash nila ako, pero alam ko na 100%. hindi nila ako pababayaan. Yung kahit anong mangyari, alagaan nila ako. Yung hindi ka to ng ibang tao, awayin ka, or ibabash ka, or yung gano'n. Pero pag anak mo, tatanggapin ka, di ba? Yes. Yun lang yung sa akin na, yun yung, ganun yung dynamics namin. Pero ngayon, nasasanay na ako na lagi na silang wala. Pag weekends lang kami nakikita. At saka, sinasabi ko na rin sa sarili ko na, siguro it's about time na magkaroon ako ng time for myself to do what I want to do or, to enjoy. Ganyan. Yeah. Feeling ko naman, deserve ko naman din. Kasi kahit pa paano, pag nakikita ko yung mga anak ko, like pag nakikita ko rin kayo, sobrang proud ako. So, iniisip ko lagi, parang may ginawa akong tama. Diba? Kahit na ang hirap, pero may ginawa kang tama. Kasi nakikita ko yung mga anak ko, mababait, mabubuting tao, tapos ang sisipag, tapos nakapag-graduate lahat ng college. Diba? Yun yung hindi ko nagawa sa sarili ko. Kasi pinili ko yung pinili ko. Pero buti na lang yung mga anak ko, very successful sila. I'm not saying I'm not successful. I am successful and I am happy where I am now. Yeah. But still, hindi pa rin natatapos dun kasi may mga pangarap pa rin ako na gusto ko parang marating, maabot. Ganyan. Was it hard transitioning to having a whole family? Tas Being a biglang single mom? kulang. Yes po. Hard. Hard siya kasi kailangan ako gumanap ng bilang nanay at tatay. Yes. So, ang hirap nun. Kahit na ibigay ko lahat ng kaya ko, hindi ko naman kayang, kasi lalaki siya, di ba? Kumbaga, tas babae ako. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin sa kanya. Doon sa 3 girls, wala akong problema. Kasi malaki na sila nun. Si Adam yung growing stage niya yun. So, medyo mahirap. Financially, sobrang hirap. Oh, yes. Lugmok ka talaga. Yeah. Tas feeling mo parang, saan ka na pupunta? Saan kayo pupulutin? Mahirap kasi inisip mo, how do you feed your kids and how do you put them to school? So, lahat yon kahit na mahirap, lahat dinevote ko, lahat ng energy ko, lahat ng utak ko, yung puso ko, yung buong buhay ko, dinevote ko lang kay Lord. I had nothing. I had no one. I only had my kids. Alam ko na nandun ang family ko and nandun yung friends ko. At isa pang, dahil napag-usapan natin to, hindi ko din makakalimutan. Kasi part kayo nung struggles ko, di ba? Yung part kayo ng struggles naming mag-iina, part kayo ng joys namin mag-iina. Lalo na naging magkapit-bahay tayo, di ba? Kasi, alam mo yun, yung tawagan kong mami mo, tapos tatawag siya sa akin, kumusta kayo dyan? May pagkain ba kayo? Tapos punta kayo dito. So, ang saya nung magkakapit-bahay tayo. And, hindi ko naisip na may kulang sa amin. Siguro, may plans talaga si God nung time na yun. Kasi ako naniniwala naman ako, di ba, na ang mga pamilya hindi naman dapat naghihiwalay. Pero may purpose si God. So, and everything became better.
So, natuto kaming tumayo sa sarili naming paa. Tapos, dun ko na-appreciate yung mga taong tumutulong sa amin, yung nagmamahal sa amin, di kami pinabayaan. So, it was hard, but now, I can say na kahit hard yun, ang sarap ng pakiramdam. Kasi masarap, di ba, yung nakita ko yung mga anak ko na nakatapos pag-aaral, tapos naging successful, tapos hindi ka pinabayaan ng mga kaibigan mo, ng mga kamag-anak mo. Tapos, dun ko lalong minahal yung trabaho ko. Alam mo kung bakit? Hindi lang dahil it was putting food on the table. I love my job because it made me whole. Yes. I love my job kasi sa job ko, dun ko na-experience yung nire-respeto ko ng mga kasama ko. Yung You found yourself. Oo, I found myself, Yeah. tsaka napatunayan ko sa sarili ko, kaya ko pala maging actor. Yung, siguro sa dami rin na experiences ko, kaya siguro, Nakatulong pala ang nakatulong life. siya, it made me stronger, it made me better. Pero, more than anything, it's not the money, kasi hindi naman ako top earner, di ba? Hindi ka naman big star, superstar. Pero yung sa trabaho kasi, sinasabi ko sa ibang tao na, may mga nare-respeto ko ng mga kasama ko sa trabaho. May mga times din kasi na na-experience ko na hindi ako nare-respeto ng iba as a person. Pero sa trabaho ko, na-enjoy ko yun kasi naniniwala sila sa akin. Tapos talagang yung respect na doon, yung ginagalang ka. Hindi ka binabastos, hindi ka binabaliwala. Ang hirap makakuha ng gano'n, lalo na sa mundo ngayon, ang dami ng salbahe, di ba? Pero yun lang yung very gratifying sa job, sa trabaho ko. Kaya minamahal ko yung trabaho ko, not for anything, not for the money. Minamahal ko yung trabaho ko kasi nakikita ko yung pagmamahal ng mga tao sa akin kasi they trust me and yun, nirerespeto nila ako kasi feeling ko naman, I work my way up. Yes, that's yung true. talagang gumapang ako. Sabi ko nga po, Mami Yay, yung nandyan ka hanggang ngayon sa industry ngayon says a lot about you as a person. Thank you. And hindi lang kita ina-admire as a mom, but also an actress. Dapat magkasama tayo ulit sa work. Kaya nga, sana nga. Mami Yay, how is your relationship with your ex-husband? Sabi ko nga kay Ika, wala kaming relationship. Ay, okay, wala na Oo, pala. wala kaming relationship. Actually, I don't mean to be nasty or rude, pero yun yung totoo. Alam mo naman, di naman ako magsisinungaling sa'yo or kahit na kanino. Hindi ako showbiz. Sa ngayon, hindi naman ako proud to say, I can say wala kaming relationship. More of relationship na lang with kasi his tatay siya ng mga anak children. ko. So, as a person, I respect him kasi person siya. So, dapat respeto din niya ako as a person. Respeto din niya yung mga anak niya. As mga anak niya, dahil tao rin sila. So, yun din yung sinasabi ko sa mga anak ko. Whether hindi kayo okay ng tatay nyo or okay kayo, which hindi sila okay talaga for the past years. Pero yung respeto nyo, ibibigay nyo sa Will kanya. always be there. Kasi hindi ko kayo pinalaki na mga bastos na tao, di ba? Alam nyo yun, kasi kayo, ganyan din naman kayo, di ba? Kahit na ang dami nyo ng pinagdaanan, ang dami natin pinagdaanan, hindi tayo mga bastos na tao, di ba? Kaya nga sobrang bless mo kasi you don't wish ill to Never. other people. I will never do that. And That's the right thing to do. Oo, di ba? Kasi parang, Pagdasal na lang po natin, di ba, lahat Mami? pwede mong ipagdasal. Sa mga nanonood, sinasabi ko sa inyo, lahat pwede nyong ipagdasal, lahat dapat nyong ipagdasal. Ako, I'm speaking from experience kasi I don't have a lot, I don't have much in this world. Kahit marami akong gustong makamit, marami akong gustong, sana may ganito ako. Pero, kung ano yung meron ako, masaya ako. Pero lahat pinagdadasal ko kasi walang imposible. Dahil dyan, dahil happy ka na ngayon, everything is doing well, your career, your children, finding a new love. Kamusta ang puso ni Mami? Ado naman tayo. O, di ba layo? Okay ako ngayon. Alam mo naman yun eh. Ang bilis na pa. Okay ako ngayon. Okay ako ngayon. And happy ako. Yes. Siyempre, pero I'm not saying na sobrang happy ako. Ayoko rin kasi pinipreempt yung mga bagay-bagay, di ba? Kasi you'll never know. Every day is a new day. Pagising mo, iba na naman. Tsaka syempre, wala namang perfect relationship. Pero, ngayon, masaya ako kasi, kuya. Kamag-anak ko po yung boyfriend mo. Kasi di ba, si Kuya Melvin mo, masaya ako kasi nandiyan siya. He makes me happy. He takes good care of me sobra. Masaya yung dynamics namin, yung as friends. As
friends and as partners. Para kayong barkada. Para kaming in a barkada. way. Kasi nga, nag-umpisa naman kami as magkaibigan. Yes. So, ang saya na, syempre, pinapagdasal ko din yan na maging okay, Yes. na it's not gonna be smooth 100% lagi, no? Pero, ang pinag-pray ko lagi na kung ano man yung mga struggles, yung malalampasan mo. Yun naman importante. Tsaka kasi sa age ko na to, yun ang sinasabi ko sa mami mo na sa age namin na ganito, ayaw na namin ng drama. Yeah. Ayaw na namin Parang ng yung problema. peace and tahimik na lang, di ba? Diba? Ayaw na namin ng problema. Gusto na lang namin mag-chill, yung ganyan. Kayo naman. Diba? Sana this time nga kayo naman. And nakikita ko naman, Mami, ay anong gusto mong sabihin sa mga, yun nga, mga moms or naging separated, single mom na finding another love again? Yung parang anong ma-advise mo or what can you say to those people who are in the same situation as you are? Huwag kayong matakot. Huwag Yeah. kayong matakot na to venture or to go into another chapter ng buhay nyo. Feeling ko naman sa inyong mga mommies, whether naghahanap All kayo aspects ng, ng ng nanay. love or Opo. not. Unang-una naniniwala ko na hindi hinahanap yan kasi dadating yan. Ibibigay sa'yo ni Lord kung ano yung dapat sa'yo. Ako, I believe God doesn't always give us what we want, but He will always give us what we need. At Yes. siya ang nakakaalam kung ano yung dapat para sa atin. Dapat maging patient lang talaga tayo. So, mga moms, you give yourselves a pat on the back. Kasi Yes. hindi tayo perfect, pero I'm sure naman na may mga nagawa tayong tama sa buhay natin, di ba? Kaya deserve din naman natin na maging masaya. Wag din, kasi dati ganyan ako eh. Nagigilty akong gumawa ng anything na ikakasaya ko. Kasi feeling ko, dapat maging masaya mo na yung mga anak ko bago Yes. ako. So, nagigilty ako kahit sa little things for the longest time. Yes. Ngayon ko na lang na-experience yung, siguro pwede naman akong Pwede rin naman ako maging masaya na pinapasaya din sila. Oo, yung na slowly, hindi ko naman dinidistansya yung sarili ko. Opo. Pero ganun kasi papunta yun. And I'm proud na nag-fly sila on their own wings, di ba? So, feeling ko, deserve ko naman din. So, thankful din ako na si Kuya Melvin mo, Yes. nandyan. Kasi at least, kung wala ako sa bahay, kami magkasama. And I learned a lot of things from him. Yes. And feeling ko naman din, siya din, na he learns a lot from me. So, Yes. okay naman, okay kami. Kumbaga, ito yung season mo. Happy ako na nandyan ka ngayon, Mommy Ay. And I really, I know that you deserve this happiness and the love that you have right now. Thank you. Natutuwa naman ako marinig na maalaga pala to si Kuya Melvin. Ay, Kuya oo. Melvin talaga siya. Oo. Thank you, super, Kuya super. Melvin. Pero ang importante is, di ba, yung kahit hindi tayo nagkikita, kahit na through text lang or chats, pero alam nyo naman Laging kung gaano may ko love. kayo kamahal, di ba? At alam ko naman na mahal nyo rin ako. At alam nyo, Sobra. mahal nyo yung mga kapatid nyo, mga kapatid nyo Sobra. sa akin. So, what's next for Miss Yayo Aguila? Well, ngayon, nasa Black Rider ako sa GMA, and then I'm about to start a new teleserye sa Wow. TV5. So I'm super, super happy and super grateful. Tsaka, ayun, I'm doing movies for Viva pa rin. Wow. Dire-diretso. Tsaka, ayun lang, just trying to be happy and trying to be strong sa lahat, di ba? Yun naman kailangan lagi tayong prepared. Yes. Every day. And sa mga nanonood, dapat po every day is a blessing. Yung every time na you wake up. Yung unang-una natin gagawin, advice ko lang, malaking bagay to. Imbis na pagdilat nyo, hawakan yung cellphone nyo, magdasal muna kayo, di ba? Amen. Yung, kasi once na nag-say ka ng prayer at the beginning of every day, ang sarap ng pakiramdam, parang lahat nangyayari positive. At kung mayroon man mangyari na, di ba, na hindi okay within the day, okay lang yung acceptance mo kasi alam mo na, Ni-ready mo yung sarili Oo, mo eh, for oo. it. So, Mami Ay, what is your message to your children? Ako, message ko lang sa kanila. Well, I'm Ate Pat, Dana, Nelly, and Adam, super, super happy na you are all in your happy Ito ko yung places. naiiyak lang. Oo nga, nakakainis Yung mga naman anak mo to yung eh. Happy ako na nandun kayo sa lahat ng sa happy places nyo, na proud ako. Proud ako kasi nakita ko yung sipag nila. Yung sipag nila, yun lang, lagi ko pinagdadasal. Di ako nagsastop mag-pray every day. Bago ako matulog, bagising ko na i-guide sila ni Lord, di ba? Kasi kahit they make their own decisions now, di ba? Yun din. At saka, gusto ko lang din sabihin sa'yo na sa araw-araw na dinadasal ko, matagal kasi ako magdasal dahil marami akong pinapagdasal. Hindi kayo nawawala sa prayers. Thank you. Hindi ko man kayo ma-enumerate, pero alam ni Lord yan. Kasi proud ako sa inyo. Proud ako sa inyo kasi ang layo na nang narating nyo. At ang dami-dami nyo nang napagdaanan.
alam ni Nads yan, kasi pag nagkakwento kami, puro lang kami ganyan. Puro kayo iyakan. Iyakan, yung gano'n. Pero alam mo, sinasabi ko yan kay Nads, kasi kung strong man ako, tapos minsan naiisip ko, ayoko na, give up na ako. Pero pag naiisip ko si Nads, parang, mas maraming problema tong taong to kaysa sa akin, di ba? Tapos mas marami siyang anak, ako 4 lang. Kayo ang dami, pero nandyan pa rin siya. So, lagi ko yung sinasabi sa kanya, Nads, huwag kang susuko. Ikaw nga yung, yung Yeah, superior ko sa pag... Oo, di ba? Parang kung ako nandito, ikaw dito. So, wag kang ganun kasi I draw strength from her kahit na hindi kami nagkikita. And alam niya yan. And kahit na maraming bumabati ko sa kanya, alam naman natin yun di ba? Na maraming nagsasabi na ganito, ganyan. Pero ako, I stand my ground. Kasi mabait siyang kaibigan, mabuti siyang tao. Tsaka hindi lang sa akin, pati sa mga anak ko. So, ako binabalik ko lang naman yung kung ano yung binigay niya sa akin or binibigay niyo sa akin tsaka sa mga anak ko. Siguro yung naging special sa relationship niyo, parang sobrang similar yung mga pinagdaanan natin. Yes. Na talagang halos sabay, na parang tayo lang din yung magkakasama nun. Kaya grateful din ako kasi isa ka rin talaga sa mga tunay na friends ng ni mommy. Buhay namin. Sabi ko nga sa kanya, alam mo, hindi tayo man nagkikita, pero andun yun, hindi na yung mawala. Forever na yun. What is the best thing of being a mom? Lalim naman ang tanong mo eh. Best thing na sa pagiging nanay. Sa ngayon, para sa akin yung nakikita kong okay yung mga anak ko. Okay sila, they love what they're doing, they love their jobs, successful sila sa lahat. They love each other. They support each other. Yun, malaking bagay yun sa akin. Kasi alam ko that I raised them well. Yes. Diba? Alam ko na may naituro ako sa kanilang maganda at mabuti. At alam ko na pagdating ng araw na sila yung magkakaroon ng pamilya, ganun din sila. So, yun lang yung gusto kong maiwan na legacy. Wala akong maiiwan ng kahit na ano dito sa mundo na material things, wala. Ang importante lang sa akin yung alam ko na yung mga anak ko magiging mabuting tao. Yun ang sinasabi ko sa kanila. Hindi naman importanteng mayaman tayo, basta importante mabuting tao. Kasi sa little things na may naipunla ka palang mabuti sa ibang tao, bumabalik sa'yo, hindi mo lang alam kung kailan. Si Lord lang, ma-reveal din ni Lord yun. Yes, kumbaga. Yung mga paghihirap natin, may Totoo kapalit din talaga na mas mabubuti. Yes. And for our final say, message to all our mothers and viewers out there. Message ko sa lahat ng mga mommies, it's tough being a mom. Alam nating lahat yon. But at the end of every day, kahit anong struggles, anong paghihirap mo, anong mga pagsubok dadaanan mo, lahat yan magiging magaan if you just surrender yourself to the Lord. I don't mean to be preachy pero kaya ako ganito magsalita. Kasi yung buong buhay ko, nag-struggle ako ng 15 years. Ako lang mag-isa, tsaka yung mga anak ko. Talagang puro dasal lang talaga ako ng dasal. Kasi wala nga yung sex, I had nothing. May time na wala akong anything. Pero lahat dinadasal ko. Tapos pagka gumigising ako, iniisip ko lang hanggang ngayon na, Lord, thank you, kasi nandito pa rin ako. Kasi every time magigising ako sa umaga, parang another chance to better yourself, another chance na makasama mo yung mga mahal mo sa buhay, tsaka may mga opportunities ka na naman na nakakaharapin na maganda. Yun ang importante, maging matatag tayo. Madaling sabihin, mahirap gawin. Kasi hindi naman lahat ng tao capable kaya maging matatag o maging strong. Pero tayo mga mommies, kailangan din natin maging strong kasi para sa mga anak natin, di ba? Kasi yun din yung mai-impart natin sa kanila na ang buhay hindi naman yan lahat laging masaya eh. Kailangan matuto rin tayo na sa struggles natin. And yun ang importante, yung meron kang learnings every day. Tapos, put your learnings to good use. Yun lang yung importante sa akin. At yun yung message ko rin sa mga lahat ng mommies. At saka mga mommies, no? Hindi porke hirap na hirap tayo sa buhay at pag-aalaga ng mga bata. Magbigay kayo ng time sa sarili nyo. Mahalin nyo. It's very important. Self-care, self-love, importante yan. Not just yung self-care na physical, yung aganda ka, ganun. Malaking bagay yun. Oo. Pero kailangan din talaga yung utak mo, yung i-clear mo, tapos huminga ka once in a while, di ba? Huminga ka with your husband, or kung wala kang husband, single mom ka, huminga ka, o your children, your friends. It's very important to keep you sane, di ba? Yes. Yun lang yun. At saka, whatever happens, kung maging mabuti ka lang na tao, lahat naman yun babalik sa'yo, di ba? Kasi kung mabuti ka sa iba,
posible naman hindi ka naman nila i-treat ng mabuti, di ba? Kumbaga, if you're kind, they can be kind to you too. Yes. Pero syempre, Kindness. we all have to be strong in a lot of ways. Kailangan din natin maging matapang, lalo na kung tayo-tayo na lang yung magkakasama, no? Wala na tayong mga kapartner sa buhay, wala na sila. Kumbaga, kailangan natin maging matatag. Thanks, Mami Yay. Ayun, yun lang naman ang mga questions natin. Please invite our viewers also sa mga future projects mo where they can follow you for updates and everything. Oh yes, I have a YouTube channel. Yes, Yayo Aguila sa YouTube po, and my Instagram is @Yayo Aguila, and ang Facebook din ganyan. I'm not masyadong active na sa social media, not like before. Currently, nasa Black Rider ko sa GMA, and then coming soon, meron akong magiging teleserye sa TV5. So, hindi ko pa ano yung title, pero coming soon na yan. Malapit na yan, so abangan niyo po. Yan. Thank you, Mami Yay. Thank you. I love you. Teka, tatayo. Thank you for sharing your wonderful story. Thank you. Pero before we end, bibigay ko muna sa inyo ang giveaway natin. Thank you so much to Ever Belena para sa giveaway natin. This is for you. Oh my gosh. Dahil sabi mo self-care, self-love, pampaganda. Wait, thank you Alam niyo, sa totoo lang, kulang po ang oras namin ni Yes, Nina. actually, sobrang kulang. Kasi ngayon lang kami nagkita. Oo, dapat sa amin buwan ng pag-uusap, hindi yung isang oras lang. Kulang yung 1-2 hours. Thank you sobra, Thank Mami you. Yay. I am so proud of Love you. And I love you so much. And Andito I'm na kami happy for you. Kasi Thank you. nakita ko na sa huli siya kasi Zaki. Oo nga, nakita rin. Oh yes, Ay, oo. Oo nga, Saka ninang nga pala namin nila sa ako. Kalimutan Sorry, ko. wala ako doon. Okay lang. Nasaan? Busy ka Ako nun nun eh. eh. Oo, busy si Mami Yay nung wedding namin. Pero paano ba yun, Mami Ninang? Ang dami na pala. Basta Mami Yay na lang tayo. Ayan, so we are done for today. Ayan, isang inspirational na naman na story ang narinig natin kay Mami Yay. Thank you, Mami Yay! So before we end, I would like to thank our following sponsors: Carbonell Life Insurance para sa 100,000 worth accidental insurance ng aming mga guests, at soon magpapag-giveaway ulit kami ng 100,000 worth accidental insurance from Carbonell Life Insurance. Of course, ang makeup ko, Makeup Bar Chardy, at ang aking hair, thank you. Radiant Jewelry for my jewelry, for my production team, AAA and Studio Manila. And syempre, thank you rin sa napakaganda naming studio sa Studio Collective. Maraming salamat po sa inyong lahat. And salamat po sa pagnood. Sana po abangan nyo ang next episode namin next week. And this has been Behind the Scenes with Ina, where every day is Mother's Day. You owe so much to you, and so I celebrate you. Your mind and beauty, celebrate you. Your life and story, celebrate you. You'll always be the queen of my heart. I celebrate you. Your wisdom guides me, celebrate you. Your courage drives me, celebrate you. Your strength inspires me. It's my